Narito po ngayon ang News TV Quick Response Team sa Palar Village dito sa Barangay Pinagsama, Taguig, kung saan nagkaroon po ng pagguho ng mga bato sa kasagsagan ng ulan kagabi. Wala naman nasaktan sa insidente pero balot ngayon ang pangamba ang mga residente dahil baka masundan pa ang pagguho, lalo't tag-ulan na. Kung makikita ho ninyo, dito ho nangyari yung pagguho ng malalaking tipak ng bato. Actually, hindi lang ho ito ordinaryong bato, ito yung mga adobe, may katigasan. Ito ho ba na ito ay nakaparada dyan. At mabuti na lamang, wala akong sakayang ba nito. At dahil nga po doon sa bumagsak na bato mula po dyan sa taas, doon sa may mga nakatayo pong mga bahay, ito po ang inabot ngayon itong sasakyan. Abay, kung makikita ho natin yung pinsala, ay talagang matindi ho yung pagkayupi nito, no? Kitang-kita ho natin dito sa pinsalang ito na napakabigat ho ng dumagaan sa kanya, kaya ganyan ho ang naging pinsala. Wari ito nga ho ay parang wala na mga gamit dito, hindi na ho ito papapakinabangan kung meron man konti na lamang. Ito ho yung mga bato, no? Malalaking bato. Actually, hindi lang ho maliliit na bato, mga boulder. So yung bumagsak dyan, nagmula ho dito sa mga bahay na yan. Kung nakikita ho natin yung bahay na yan, staff, medyo delikado nga ho at mukhang nag-aalala ho yung mga nakatira dyan, no? Doon ho sa mga lugar dito. Teka lang, tingnan ho natin dito. Itong lugar na ito ay kalsada, kaya marami hong dumadaan dito, lalo na kapag rush hour gaya ho ngayon, ano? Dahil ito nga po ay parang dinadaanan ng mga residente bago sila makarating doon sa flyover dahil ang kabila ho nitong kalsadang ito ay highway na, kaya ho meron siyang bakod. So ito ho yung kasama sa mga binagsak na bato, bunso ho ng malakas na pagulan, tuloy-tuloy na pagulan, pero hanggang sa mga oras ho ito, nakikita ho natin may mga tumutulo-tulo pa rin ng tubig mula dito sa itaas nito. Kung nakikita natin marami yung mga bahay dyan, ano? Marami mga bahay at ilang pulgada na lamang ho ang layo nila mula doon sa pinakagilid kung saan nagaling naman yung mga natipak na bato. So yun ho yung alamin natin mamaya, yung takot ho ng mga residente dito, yun ho ilang mga nakatira dito sa taas na to dahil baka nga ho magkaroon pa ng susunod na pagguho, lalo pat opisyal na ho idineklara ang tag-ulan. Samantala, patuloy naman ang assessment ng lokal na pamahalaan kung palilikasin ng mga residente sa bahagi ito ng Barangay Pinagsama kasunod ng pagguho ng malaking tipak ng bato kagabi. Narito po ang report ni Bon Aquino. Wasak ang puting van na ito matapos mabagsakan ng gumuhong malalaking tipak ng bato sa Palar Village, Barangay Pinagsama, Taguig City, pasado alas 8 kagabi. Ayon sa isang saksi, kasagsagan ng pag-ulan nang mangyari ang pagguho. Galing ako doon sa unahan pa lang. Pag ganito ako, pauwi na ako. Galing ako sa kaibigan ko. Tapos, umuulan siya eh. Tapos, habang umuulan, doon siya gumuho. Doon pa lang, maramdaman mo na yung pagbagsak ng bato. Kasi parang lumindol, yung parang yumanig. Mabuti na lamang at walang sakay ang van kaya walang nasaktan. Pero namimiligro ang dalawang palapag na bahay na ito na nakatayo sa bahagi ng lupa kung saan gumuho ang mga bato. Hanggang dito, kasi basa-basa yan palagi eh. Sa ulan, tubig, ganyan. Siguro, yun ang naging dahilan kaya yan bumagsak. Kaya, iwan ko kung pati nga itong bayo, delikado na. Pero baka bukas sasabihan na namin yan. Plano ng barangay na palikasin na ang mga residenteng malapit sa gumuhong mga bato. Von Aquino, GMA News. Sa mga oras na ito, makakausap natin si Ginoong Josil Cabulao. Siya ho may-ari ng nabagsakang van na nasa likuran ho natin, yung kulay puting van. Mang Josil, bakit po nakaparada dito yung van ninyo? Bali po, aalis po kasi sana ang family ko. So dito ko muna in-standby kasi doon po kami sa looban. Ngayon, nung umuulan, sabi ko, tara na, go na tayo. Sabi ni misis ko, teka muna at magkakatay ng tela dahil may tahiyan po kami. So yun po yung pumigil para hindi po kami makasakay nung time na yon. Napaka-swerte po namin sa Panginoon dahil kami ay ginawa ng dahilan para hindi po kami mapapunta rito sa van. Ilang kayo dapat sakay ng van? Abay, 7 po, buong pamilya, 5 po yung anak ko. So mabuti na lamang ho pala talagang mahal po kami ni Lord. So nakita ho natin yung pinsala, may mapapakinabangan pa ba dyan sa sasakyan nyo o ano na yan, anong tawag doon? I-jack na lang Total wreck siguro, i-junk yan. So baka for sale ng as-is na lang yan. Sabi nila 30K, ay tama, 30K daw kung
may bibili ng ganyan. So balak niya, bebenta niya. Baka po. Bakit ito naging ganyan? Bakit ganyan katinding pagkayupe? Ibig ba sabihin niya, talagang Kasi po tabing-tabi yung- at napuruhan siya ng mga bumagsak na bato? Itong mga bato pong nakikita natin ngayon talagang pinaliit na po yan. Pinaliit pa Binasag yan? na po yan kaninang umaga. Oo. Kasi lalaki po ng van ang bumagsak dyan. Oo. So yung nakikita pala natin itong pira-pira, so Binasag na pinapaliit po pa yan kasi itinabi na po. Talagang kanina po kagabi, sobrang laki po yan. Malakas po ba ang ulan kagabi? Tuloy-tuloy ba? Malakas po dito, saglit lang po. Around 30 minutes. Na, So tuloy-tuloy. nangyari po yan mga 8:30 to 9 o'clock. Nasa pagitan ganon. Naku, mabuti nga po sinuswerte pa at wala akong nakasakay nung mangyari pagbagsak. Opo. Dahil kung nagkataon, nakikinitan yung mangyayari. Opo, lahat kami. Lahat po talaga kami todas pagka ganon ng sitwasyon. Naku, Mabuti po hindi nangyari nung hapon kasi may naglalaro po dyan sa basketball court. Diyan po sa area na binagsakan, nandyan po yung mga audience, napakaraming kahapon. Yan ho ba talaga sa tapat na yun ng basketball court na yung bumagsak? Ito po, itong yan, boulders yung na to. Kasi mayroong na ako nakikita. So nandyan yung audience, napakarami. Nakiraan lang po ako talaga kahapon. So nung nag-alisa, nung around 8, nung umambon na po. Naku, maraming salamat po. Mr. Josil Cabula, umuti po tayo ay nakaligtas. Welcome Salamat po ha, Salamat mag-ingat sa po Diyos tayo. po. Thank you. Okay, at susunod naman na makakausap natin si Ginoong Eric Nedruda. Siya po yung may-ari nitong bahay na natatanaw natin dito sa Maytac. Medyo, Mang Eric, mukhang delikado na yata yung bahay niyo Hindi po ako may-ari, bali nangungupahan Ayaw lang. mo ba kayo dyan? Medyo delikado nga kagabi na-witness po natin yung medyo pagyanig at tapos bigla na lang bumagsak yung lupa. At ngayon yung pinangangambahan namin yung imminent danger na baka mag-collapse na naman, karoon ng pag-collapse na naman yung kasama na yung bahay. Nananawagan po sana kami para sa kung sinong pwedeng makatulong na kinaukulan regarding this one na magkaroon na sana ng riprap. Kasi bago itong mangyari, meron naunang pagguho dito na nagkaroon ng may nasaktan. Pero hindi naman siya namatay. So, wala kang balak na umalis na lang muna dyan. Kasi kung talagang doon sa nakikita ko ngayon, parang kapiraso-kapiraso na lang na talagang kung sakali magkakaroon ng pagguho, baka matangay. Wala naman pang malipatan pa So, yun na lang sana, panawagan lang natin na matulungan tayo. At saka isang pinagpapasalamatan namin yung support ng association namin, pinangungunahan ni retired Lieutenant Romero. Yung po ang isa sa mga advisors namin na nag-aano na sana maparating natin doon sa kinaukulan na matugunan to. At wala nang maging aksidente sa future po. Okay, maraming salamat. Naku, mag-ingat ka. At medyo yung tinitirhan mo ngayon mukhang delikado na talaga yung kinalalagyan. Salamat. Opo. Si Eric Nedruda. At ngayon naman po, makakausap po natin si Kagawad Glenn Sakay ng Barangay Pinagsama. Sir, eto mukhang doon sa nakikita ho natin na ngayon, doon sa mga pinanggalingan, mga nahulog na bato, mga boulders, nag-aalala ho yung ibang nakatira dyan sa taas. Ano ang balak natin? Ang gagawin natin dito is i-recommenda natin to sa ating City Government of Taguig, sa ating parating natin sa ating minamahal na mayor. Sigurado naman na ito hindi niya tatanggihan to kung ano man yung magiging plano dito sa lugar na to. Dahil meron tayong nakikita na mga gumuhong lupa. Dati na ho ba nagkaroon dito ng mga parang mayroong gumuho dito banda na side. May kunti lang na gumuho dito. Kailan po yun? Last year lang. Last year lang. So ito, pangalawang pagkakataon na. Na-riprap na ho ba ito dati? Hindi pa. Hindi pa. So talagang yan ho talagang yung mga natural stone pa na nandiyan dyan, mga bato. Yes. Ay adobe. Nakakaganito kasi itong forma nito dahil nung nag-widening dito, nilagyan nila ng gutter dyan. Saka parang binawasan nila konti. Parang tumaas yung... Pero Kagawad, ano balak natin ngayon para matiyak ko na ligtas yung mga nakatira ho dyan sa taas pa? Kaya nga sa sinabi ko na kanina, iparating natin to sa ating minamahal na mayor. Sigurado naman na hindi nyo ito papabayaan itong lugar na ito kung malalaman nyo na itong problema na ito. Mahirap naman na may mangyari pang trahedya bago kumilos. Ano po?
Lalo na nakitang-kita ho natin, ito mukhang talagang delikado yung kinalalagyan ng ilang mga bahay. Ano po? Okay, maraming salamat po. Si Kagawad Glenn Sakay po ng Barangay Pinagsama dito po sa Taguig. Samantala, kanina po nagpadala ho ng statement. Ito pong city government ng Taguig at sinabi ho nila na tinitingnan ho nila, nagkakaroon sila ng assessment kung kailangan i-evacuate yung mga nakatira po dito sa lugar na ito, no? Kung saan nagkaroon nga ho ng pagbuho ng bato, no? At gayon din po, inalis na yung malalaking tipak ng bato para madaanan na ho ng mga motorista at ng mga tao itong kalsadang ito. Gayon din ay may naka-standby sila mga rescue team para kung sakasakali magkaroon ho ulit ng aberya ay mayroon ng mabilis na re-responde.